Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Pagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po muli tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Kaya again, welcome po. Welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC. CSI. Kaya maraming salamat sa lahat ng umaantabay at nanonood ng programang ito. Kaya muli tangkilikin po natin at muli tayo po ay matuto dito po sa ating programa patungkol po sa ating kalusugan mga kapatid. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at iwi-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang speaker and also co-host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Hello po, ma'am. Maganda at masayang umaga sa inyong dalawa. Hello, magandang umaga. Masaya, mainit. Amen.
Anyway, maraming salamat at umpisahan na natin. Binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po sa inyo. mga area leaders. Hello kayong lahat dyan. At syempre, ang South family, wala pa yata ako nakitang South family dito. Nako, yan na naman tayo. Huwag nyo nga hamunin. Pinanood ko, nireplay ko, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ka, ma'am. Oo. Kahit pa paano natuwa ako. Oo. Kasi naglabasan ng mga pamilya. May nagtanong sa akin. Yon. Pag bibigyan ko daw ng cellphone Ay, ang South family. Correct. O, manood kayo. Yun. Di ba? Anyway, maraming salamat at mga senior citizen, hello po kayong lahat Hello yan. po. At mga nakita ko kanina sina Pastor Bert, Yes. Ma'am Evelyn, at yung kasama niya, hindi ko natanong. Ma'am Hannah. Si Hannah. Ma'am Hannah Blakemore. Okay. At binabati ko na rin ang mga kitchen crew. Yon. Ma'am Melody. Hello po, Ma'am Melody. Ma'am Rochebet, Yes. Conte, at mga Bicol Boys. Yon, oo. Binabati ko na rin si Sir Ponching. Ay, Oo. Sir Romir. yun. Ma'am Jamaica Gubalane. Humatin. Ma'am Maisel Landicho. Yun, no? Akala At Maisel Landicho na siya. si Jan Kilaiko. Ay! Napaka-good job. Malinis ang ating studio. Yes. Thank you so much, Sir John Kilaiko. At siyempre, salamat sa mga prutas na medyo kailangan ng kainin. Yun lang po. At bigyan na natin para tayo ay makarami. Yan, no? Para matapos na natin tong topic na ito, mga kapatid, sunod na tayo sa ibang topic. Alright, sige, Doc Eugene. Malusog na umaga po sa inyo pong lahat. Amen. Andito po kami muli at tatapusin na natin to. Alam Yes. ko, sawang-sawa na kayo sa pagbubuntis. Good Napanganak morning na. po. Oo, nakapanganak na. Oo. Maraming salamat, Doc Eugene, sa inyo pong oras. And I hope na kayo pong mga nandyan, naka-tune in, ay hindi lang kayo, tawag nito, hindi lang kahapon yung marami natin, no? Oo, mga kapatid, sana hanggang ngayon, mga kapatid, ay nagsusubaybay pa rin po kayo. Kasi kahapon, nagpa-premyo ng nagpa-ice cream para sa area, mga kapatid. Kaya sana, mag-tune in pa rin kayo kahit walang ice cream. Hindi lang kayo mag-tune in dahil may ice cream, ha? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Shout out po sa Hairmate Salon. Ayan, hello po sa inyo po dyan sa lahat ng mga sumusubaybay and also dyan sa True Chicken. Hello po sa True Chicken. Nagpa-practice na ako, mama, kasi baka nandiyan, mayroon na doon May TV na doon, di natin alam. Nag-i-ere na pala tayo. Pa-practice lang ako. Hello po sa lahat ng nagsusubaybay po sa atin. Shout out sa lahat ng mga PSS student, PSS alumni. Nalalapit na po ang inyo pong mga pasukan. No? Kaya muli ay mag-enroll na. Yung dapat mag-enroll. Dahil ang klase ay magtutuloy-tuloy yan kahit hindi kayo enrolled. Ha? Kaya mag-enroll na kayo, mga kapatid. Mahirap na maging late enrollees. Lalo na yung mga graduating. Opo. Talagang kasi parang yung iba hindi pa nag-e-enroll Naku, wala yatang balak mag-enroll yung mga iba. Sayang naman. Oo. Shoutout ko lang muna lahat ng mga nakikita kong areas dito. Ang si Ma'am Marby Halyare from Makati Central, Alfonso Owera is family. Yan. Oo. Yan. Wala kahapon ng East family. Oo, wala. Walang is family. Walang sumubaybay kahapon, ni isa Sino? Nagpicture. Wala nag-hashtag. Oo. Naghahanap kami ng mga area. Oo, kanina. Ay, kahapon. Kasi area ang area ang labanan kahapon Kung sino ang pinakamaraming area. Oo.
yun ang mananalo ng isang galong ice cream sa kanilang fellowship. Yun. Salamat sa South Family. Oo, at ang nanalo kahapon ay South Border at West Bank. West Bank. Oo. Ang South Family, pang-apat po. Mm-mm. Apat po ang member. Apat yung nag-hashtag. Oo. Mahabol nga yung Southeast kahapon eh. Oo. Mahabol talaga sila eh. Kulang ng 5. Oo. Kaya, Sino kaya yung 5 hindi? oo. Kaya, yung East talaga, hindi ko naramdaman yung East Wala, kahapon. Zero. Ang Zero natuwa eh. ako New Jersey, kompleto, pati si Oo. Ma'am Bebs. Oo, ginising eh. Naggisingan sila eh. Oo, gising. Akalain nyo po yun, no? Yan. Well, anyway, congratulations pala kay Sir Antonio Jopenes Jr. Ay itutuloy niya na ang kanyang PSS. Nag-hashtag siya dito. Hashtag PSS ACE third year. Ano yun? Si Tony. Sir Tony. Di ba graduate yun? Hindi pa, ma'am. Hindi niya matuloy-tuloy. Ngayon niya lang itutuloy. Oo. Yan. Congrats. Ay, eto na. Representative ng Northeast, si Sir Antonio. Yan. Makati Central ulit. Nag-enroll na ba si Antonio? Opo, nag-enroll na po siya. Sayang, i-sponsoran ko sana eh. Ay! Matindi naman talaga. Okay lang. Sa area ko, ma'am, madami na kailangan ng sponsor. Baka naman, padami sa area ko eh. Padami sa area namin, ma'am. Nangangailangan na nga sponsor ng ng PSS. Bawal na raw ang sponsorship. Ay, bawal na. Well, anyway, so again, ay maraming salamat. May nag-hashtag ditong IP True Chicken. Aba? IP True Chicken, ha? Na sana daw makaranas yung IP ng True Chicken. Nakatikim ka na ba? Iniwan mo ko eh. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Kala ko, iniiwan Ano mo ba na. lasa nun? Hindi ko nga alam ang lasa talaga dahil hindi ko pa yun. Sabi Hindi ko pa. nga nung soft opening, noong pang 20, Oo. pandemic pa nun eh. Kaya iba pa lasa nun. Correct. Sa ngayon, kasi ngayon, meron ng cow. Ay, anong kao? Yung logo. Wag na natin pag-usapan yung logo, mga kapatid. Medyo talagang usapin po yan eh. Minsan, naanyayahan ko po dito si Sir Bernie para ma-explain niya. Sir Bernie Bakit Papula. di ba ma-explain ng general manager? Yan. Yari ka ngayon. Oo. Well, anyway, so sige, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid upang matapos na natin tong buntis serye natin, ha? Alright, sige po. At tuloy-tuloy na tayo sa ating discussion. Itutuloy po natin ang ating discussion for this morning patungkol po sa postpartum care, mga kapatid. At prayerfully matapos ni Doc Eugene. Pag-pray niyo po si Doc Eugene, kahit yan ang ministry, mga kapatid, no? Kaya Pusin mo na ba ngayon? tatapusin niya na. Alright, so again, ay just tune in, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nagbabalak na magkaroon ng baby po dyan or nasa makabuanan nyo na dahil darating na kayo dito sa sinasabi nating postpartum care. Alright, kapag kabuanan nyo na, ito na yung mga dapat gawin or dapat ninyo pong maranasan or mararanasan ninyo. Kaya you need, sabi nga namin last time, diniscuss natin ito, kinakailangan ng malaking parte ng husband dito and also yung mga relatives, mga kapatid. Kaya, again, ay ibibigay ko na kay Doc Eugene yung discussion for this morning. Uy, 40 tayo. 40 tayo ngayon, ha? Kalahin mo. Wala pang yun. Wala pang yan. Oo, baka nagbabakasakali kasi sila ngayon. Hindi, binanggit ko naman, September ang sunod. Oo. Kaya, again, ha? Pero maraming pwede pa rin, salamat. nandito si Eugene. Oo naman. Oo. Depende yan kung anong sasabihin ni Eugene. Baka mag-true chicken tayo. Yun. Yari kayo Teka dyan. muna. Biro mo, 42? Oo. Nag-ano pa lang yun? Oo. Wala pa tayo sa main discussion. Wala pa. Paano Oo. ba yan? Kaya ngayon na i-discuss natin habang nandyan pa yung 42 natin na yan. Alright? Gusto ko muna magpasalamat kay Sir Marvin at sa kanyang pamilya. Saan? Nanalo sila kahapon. At sa Alarba family?
Alarba, Oo. Garino, Alarba, at Fernandez. Ang tindi ng pamilya na yan, mga kapatid. Oo. Doon pa lang, 3 pamilya pa lang. Oo. Gumabay pa. Gumabay pa. Tapos na. Oo. Kaya ang South family, bibili ko ng cellphone. Yon. Sasabi Para ko mga sa'yo. mauna na kami sa September. Okay, sige. Okay, Eugene. Yan. Alright, so patutuloy natin yung patungkol po sa baby blues and postpartum depression. Yan. Sige po, Doc Eugene. Ito. Magandang umaga po ulit sa inyo. Kung gusto niyo pa ng papremyo, maniningil muna ako doon sa mga sinircumcise namin nung isang Webes. Ay, dami nun. Ilan yun? 27. 27. Na iba't ibang mga ano. May nagbigay na ng puto pa Oo. Hindi wala. si- Sa 27 na yun, ma'am. Thank you talaga? kay Sister Josephine Negado. Oo. Ay, biro mo, magpumula ng before 1, natapos kami ng 12:30. 11 hours kaya kami nakatayo. Grabe yun. Si Calamares. Oo. Si Joji. Joji Oo, Lacson. Joji. Oo. O ilan pa? Pinahirapan naman ako ng anak nun. Kaya, ano yun, 27, ma'am. Kung ito, i-multiply may na. ano- Magkano isa, ma'am, sa labas? Sa Recuenco, ay, dapat di ako nagsasabi. Sa ibang lang. Doon, sa sinabi ko, 8,000. Doon sa amin, sa clinic, ay 6,500. 6,000 times 27, no? Sabihin na pa lang natin na... 20 na lang. Oo. Akalain mo ba naman yun? Kaya, sana maghahati-hati Kumusta yung... po kayo na circumcise? Kumusta po kayo? Magsimba na kayo. Oo, andyan. Meron dito isa kanina eh. Present yung isa kanina eh. Oo. Nakaganon pa siya. Madali lang namang gumaling yan, kaya magsimba na Nakataas kayo. pa. Si ano? Kapatid ni... Si Rygen. Rygen. Ay, kapatid ni Rygen. Oh, Si Rygen mismo. Oo. natuwa ako dyan sa batang yan kasi kumanta siya mula umpisa hanggang natapos. Lahat ng action songs Ay. at saka yung alam niyang memorize niyang kanta sa hymnal. Oo. Diba? Antindi. Sabi nga nung isa Hanggang pang... matapos lang. Oo, Oo. saan ka nakakita niyan? Mula umpisa hanggang matapos, kumakanta siya. Kesa naman yung isa, sa simula, lalaki ako! Sabi nung isa, pagkaturok nung anesthesia, lalaki ako! Sabi niya, kumalaunan, sabi, ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Oo. Pero again, yan po ay blessing po para po sa inyong mga kapatid. No? Kaya sabi ni Doc Eugene, ay magsimba na kayo, ha? Dapat makita Simba kayo, na kayo. mag-say present kayo kay Doc Eugene. Mag-reunion kayo sa Sunday. Lapitan niyo naman si Doc Eugene pag kayo po ay nandyan po sa ating simbahan. And say thank you mga kapatid. Akalain niyo po yun, 6,000. Sa iba, yung iba nga, sabi nga ng Doc Eugene, nakaschedule na eh. Naka-schedule na yung iba. Pero nung narinig nila yon, dito na lang sila. Pumunta sila dito. Kalain nyo po yun. Kaya, 6,000, 8,000 is wala po kayo mapupulot na ganyang klaseng pera mga kapatid. Pero dito ay libre. Libreng tuli, mga kapatid. Libreng tuli. Kaya pwede naman po dito. Lagyan nyo lang po sa sobre. Hindi mga kapatid, no? Kaya kami po, kami nila Doc Eugene sa yung mga nag-participate po. Lubos po kami nagpapasalamat. Makita lang namin yung joy ng mga bata na sila po ay talagang lalaki na. Oo, mga kapatid. Yan na po yung balik po sa amin. Magkano nga ba ang isang bote ng lidocaine? Oo, medyo... Ilan ang binili mo noon? Oo. Lidocaine pa yun. Naghabol-habol pa ako noon kasi kinulang talaga ng mga gamit din. Yung Silocaine. anesthesia. Oo. Gusto na nga namin, wala na lang anesthesia eh. Para, Dapat, kasi libre. wala nang pipila nun, ma'am. Yung mga ibang area leaders nga daw dapat hindi pa na next time na lang, yung ibang area leaders. Pero siyempre, nagpapasalamat ako doon sa magagandang dalaga. Ay, opo. 5 sila. Pag Amen. wala yun, hindi ko matatapos yun. Correct. Kahit babali-balentong ako nun, hindi ako matatapos. Sino ba yun? Sige, tingnan mo. Si Naomi. Naomi, yan. Saka si Lugin. Oo, hindi ko kilala yung dalawa. Yung pamangkin ni... Ma'am Tina. Si Gian at saka... Oo. Nakakalimutan ko palagi. Yan. At saka yung pamangkin ni
Ma'am Rona. Yan. Alright. Kaya, So, kaya maraming salamat sa inyo kung nakikinig kayo. So, sige, ituloy na natin. Baka maubusan na naman tayo ng oras. maganda yung sinabi ni Ma'am Rona dito. Ano? Sabi ni Ma'am Rona Lynn Juliano, bawal magpa-circumcise pag diligtas. Ha? Oo, hindi totoo yan. Kasi syempre, pinagpipray ni Doc Eugene eh. Oo. Pinagpipray niya. O, mag-pray ka ha. Mag-pray ka. Eh, sign of the cross ba naman eh? Sabi ka ba? Tinawagan yung ano. Sabi ko, ay, labas muna. Share out ka muna doon. Iba muna. Lahat kasi ng bata, pinagpipray ko muna siya. Mm-mm. So, alam ko kagad kung ano. Siyempre, may mga katanungan na tinetest namin kung talagang ligtas na siya o hindi pa. Pagkaalanganin, pinababalik ko. Sige, balik ka muna doon sa labas. Yan. Nare-review muna. Nire-review Sa sign of namin. the cross eh. Tinatawag siya ano eh. Mary. Well, anyway, so at least nagiging blessing din tayo doon, mga kapatid. Alright, sige po. Dito na po tayo sa... Yun ang ministry. Yun. So, kahit na sa akin lang naman dahil sa pagpunta niya sa pila, ay nabahaginan siya ng salita ng Diyos. Man. So, Yung mga magulang din, naligtas. oo, Yung mga kasi may mga magulang po, mga kapatid, na sumama. na sumama. Kaya nashiran po sila. Kaya doon pa lang ay bonus na sa amin yon. Yan. Yun. Sige. Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. Baby blues and postpartum depression. Tulad nga na sinabi ni Doc Eugene, mga kapatid, napakahalagang alamin nito mga to. Kasi akalain ninyo, may mga times na ang nanay ay talagang hinihindian yung baby kapag inilapit na sa kanila. Ako po talaga, saksi po ko doon, mga kapatid. Kitang-kita ko po na inilagay na yung baby, hindi niya pinapansin. Iyak ng iyak yung baby. Talagang kahit anong gawin, tapos kahit anong gawin din namin, pinipilit namin na padedein niya, pakainin niya, ayaw niya. Oo, talagang sa una, ganun Dok no? Papaayano niya, syempre nandun kami, minomonitor namin. Mamaya-maya, tatanggalin na naman niya. Iiwan na naman niya sa isang tabi. Yun ba yung mother instinct? Wala siyang mother instinct. Hindi ko lang sure, ma'am. Pero ito yung sinasabi natin, yung baby blues and postpartum depression. Kaya sige po, Doc Eugene. Paalala ko po ulit, pag baby blues, lahat po ng simptomas na pinakita po natin ay tatagal siya hanggang 2 linggo lamang. Pagka lumampas na doon, ay postpartum depression na po yon. So, ibig sabihin, mas malala kasi hindi nawawala yung mga simptomas na sinabi natin like unexplained crying, irritability, insomnia, sadness, mood changes, and restlessness na-discuss na po natin before. So, kung nagtutuloy-tuloy ito beyond 2 weeks, ibig sabihin, may postpartum depression na po. Yan. So, sinasabi dito, when should you go to a doctor? So, pag sumabra, as I have mentioned, beyond 2 weeks, postpartum depression na po. So, meron na pong additional symptoms like feelings of guilt and worthlessness. Para bang kung ano yung nararamdaman niya, hindi niya naintindihan to. So, ang feeling niya ay yung guilt. Wala siyang kwenta. Loss of interest in daily activities. May mga mothers po dyan na kahit na kausapin mo siya, nakatulala, Correct. or apathetic, hindi siya namamansit. Totoo yan. Hindi talaga, minsan talaga, na hindi talaga, yun nga siya sabi ko po kanina mga kapatid, na hindi nila pinapansin yung mga babies nila. Kumbaga, kahit anong gawin Kumbaga, kahit anong offer mo, kahit anong gawin mo, kumbaga, hindi nila binibigyan ng atensyon yung baby nila. Kaya magandang maano natin. Kasi nga, nagkakaroon sila ng feeling of guilt, worthlessness. Tatandaan niyo po yung sinasabi po ni Doc Eugene last time, mga kapatid, yung sinasabi niya na iba pa rin yung nag-prepare ka. No, yung iba pa rin yung, kumbaga, sineset mo na yung isipan mo, unat sa pool pa lang, bago ka magkaroon ng baby. Kaya magandang kumbaga, yung preparation na
na sinasabi namin yung unang discuss namin sa pagbubuntis, kinakailangan well-prepared. Hindi lang pangangatawan, hindi lang budget-wise, kundi yung isipan eh. Kasi nga, pag hindi prepared sa pagbubuntis, nako, delikado po yun. Delikado po. Tama po yun. Yung feelings of guilt and worthlessness. Kasi, di ba sabi ko, if it will persist beyond 2 weeks, may problema na po itong mother na to. Lalo na kung may loss of interest in daily activities. Yung sasabihan mo siyang pasusuhin niya yung baby niya or alagaan niya, ay wala siyang pakialam. Yung iba, kung hindi ayaw kumain, ayaw maligo, ayaw kahit na mag-toothbrush, or ayusin yung kanyang sarili, yung parang nagbibilang na siya ng buhok, ay medyo mag-isip-isip na kayo. Yung naggagaganyan, no? Gagaganyan. Oh, alam, sign of, kahit sa normal, pag nai-stress sila naggagaganyan, unconsciously naggagaganyan, parang nagtatanggal ng kuto. Oh, pero Nako. pagka pinansin mo siya, ay, gaganon siya. Pero yung mga ganyan, kahit na, maayos na yung buhok mo. Maayos na. Wag mo na gano'n. Tutuloy-tuloy siyang gagaganyan-ganyan. So, may problema na po yon. Yung iba kasi, hindi naman sila aggressive or hindi naman sila yung sasagot sa'yo o lalaban sa'yo. Yun lang, pagkahabang kinakausap mo, bigla na lang iiyak. Iiyak siya ng iiyak. Yung iba, may sound, yung iba, luluha lang. Yung iba naman, tatalikuran ka, hindi ka papansinin. So, iba-iba po yung symptoms na makikita niyo po dun sa mother. So, kailangan ng mas mahigit pang pangunawa dun sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi yung iba na hindi nakakaintindi, sabi ko nga po, kung wala po kayong experience, kagaya ng kung yung nanay, yung ate niya ay maayos naman, ito, nanganak ulit. Hindi naman ganyan yung ate mo, kaarte mo. Maligas ka dyan. Kung ayaw mong kumain, magpakamatay ka dyan. Yung mga ganon. So, hindi po pare-pareho yung simptomas na nararamdaman. Although, very rare naman to, pero pag nangyari, dapat intindihin niyo po siya. So, kung hindi niyo kayang i-manage po nito or kayo mismo ay nabubuwang din, dalhin niyo siya sa doktor. Lalo na kung yung asawa niya, sabihan niyo na, alika, punta tayo sa doktor. Kasi, yung mga unbelievers, hindi nila, they don't know. Minsan, hindi nila alam kung paano nila i-approach ito. Pero sa ating mga believers naman, mas madali nating i-manage to. Kasi mismo, pati yung mother ay ipaunawa nyo lang sa kanya at kung tatanggapin niya, hindi nyo na kailangan ng doktor. Meron tayo nag-iisang doktor na pwede nating lapitan 24/7. So, kailangan lang ng mas higit na pangunawa, mas malalim na pag-intindi po talaga dun sa mother, and prayer can do much. Much more than we expect. Pero, pag sumobra talaga at nagiging aggressive na po siya, meron po talagang kinakalmot niya yung asawa or yung mother, lalo na sinasampal niya yung baby niya. That's different na. So, kailangan nyo na ng medical attention. Kasi minsan, kailangan na po niyang, kasi merong postpartum psychosis na tinatawag. Yun, hindi na niya po talaga makontrol yung sarili niya. So, bibigyan na siya talaga ng pampakalma for a while. Kasi po, inaabot din ng buwan talaga yan. Hindi niya sinasadya yun, hindi niya lang niya makontrol yung sarili niya. Pagka gumaling naman siya, parang walang nangyari. Unless meron po talaga siyang problema even before pregnancy. Kasi meron na pong nagte-take ng antipsychotic drugs bago sila mabuntis. Nabuntis sila, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang medications. Of course, meron pong pag-iingat kung ano ibinibigay sa kanila during pregnancy. Lalo na po yung kung kinukumbulsyon sila, meron pa rin mamang safe during pregnancy. Pero after
ng mga anak lalong pwedeng mag-aggravate pagkatapos nilang mga anak. Kasi hindi nila alam, after a while, meron na silang anak. Kaya kailangan din ipaunawa sa kanila na sila ay nagbuntis, nagkaroon ng anak, na kaya yun po yung pinag-iba. Kung meron kayong mga kapamilya na meron pong problema even before pregnancy, mas kailangan niya po ng medical attention. Lalo na meron pang mga kaso, yung mga na-rape. Right from the start, ayaw nilang magpatuloy yung kanilang Yun. pagbubuntis. Kaya bantayan na rin po natin to. Pero there are cases na kahit na nakaranas po sila ng pang-aabuso, lalo na kung mga gang rape. Kung nakaranas sila ng pang-aabuso, pag nakita na po nila ng kanilang baby, nag-iiba yung kanilang pananaw. At sila yung kung yung mga bata na nakita na nila yung kanilang anak, nag-iiba completely. Sasabihin nila, pagkapanganak ko, ipapamigay ko itong anak ko. Pero pag nakita na nila, umiyak yung bata, ayaw na po nila. Kasi sa ngayon, kung nanganganak po kayo sa hospital at saka yung mga accredited lying in clinic, pagkapalabas po ng baby, inilalapit na po kagad sa dibdib ng nanay, yung latching, ang tinatawag po namin, latching on o latch on, ilalapit po sa dibdib ng nanay at instinct po ng bata, nahahanapin niya po yung nipple. Yung skin-to-skin contact po ng nanay at saka yung baby po niya, malaking factor para magbago yung pananaw ng isang bata, lalo na yung mga batang na-rape. So, ano lang po yon, yung assurance po na manggagaling po sa kanilang mga kamag-anak. Siyempre po, yung moral support po ng kanyang mga mahal sa buhay para tanggapin niya po yung baby niya. Kasi mahirap ang isang baby na tatalikuran talaga ng nanay. Kasi ina-advocate pa rin po namin, breast milk is still best for the baby. So, kung nag-iba na yung pananaw niya, meron po siyang ganang magpasuso sa kanyang anak. So, ito yung mga, sabi dito, some women with postpartum depression withdraw from their family, have no interest in their baby, and have thoughts of hurting their baby. Totoo po yun. Meron yung mother, dahil pag sinampal niya yung baby niya, makikita yung lamat sa pisngi. So usually, kinagawa nila kinukurot or pinipitik. Yung kurot or pinipitik yung mga daliri sa lower extremities or sa kamay. Pinipitik-pitik. So, kahit na nakatalikod or katabi niya, akala mo, hinahaplos niya, pinipitik niya yon. Pag umiyak yung baby niya, tuwang-tuwa siya. So, bantayan po natin to. So, sabi ko naman, this rarely happens. Pero when it happens, you should know what to do. So, itong kahalagan po nitong sinasabi po namin dito, if ever, if not your loved ones, your daughter, or your sister, you might encounter some patients of others, yung mga kamag-anak po ng iba. Yeah. You may advise them what to do, as you have heard from this discussion, para po hindi po kasi pagka some parents or some
husbands, become indifferent. Sasabihin niya, kaartehan lang niya yan. O, paano naman yung baby? As I've been saying before, walang kasalanan po yung baby. So, the baby needs care. If not from the mother, yung people around the mother. Kaya, importante po ito. Okay po. Amen, amen. Kaya ito lalo na yung sinasabi dito na some women with yung depression withdraw from their family. Ako nakita po hanggang yung paglaki naman na to eh. Yung lumaki siya, tapos teenager na, hindi siya pinapansin hanggang ngayon nung nanay. Kumbaga, kasi nga bunga nung sinasabi ni Doc Eugene kanina na bunga ng rape, ganyan. Kasi nga, sabi niya, according to him, doon sa area po namin, according to him, yung nanay niya ay tomboy. Oo. Yan. So, yun po yung sinasabi niya eh. Kaya, kumbaga, hindi talaga siya, hanggang ngayon na siya, mga sa 19 na siya. Hanggang ngayon, hindi siya pinapansin ng kanyang nanay. Akalain niyo po yun. Ganun katindi yung kung pinabayaan. Yun sinasabi ni Doc Eugene na pag pinabayaan at walang naggabay doon sa nanay, walang naggabay doon sa mga magulang, akalain nyo 19 years old, parang, bahala ka na. Kaya lumaki siya sa mga lumaki siya doon sa mga tito, lola, ayan. Pero yung nanay niya, never siyang pinapansin kung ano mang mangyayari sa kanya. Akalain niyo po yung umabot sa ganong klaseng edad niya na parang hindi niya man nang naramdaman yung aruga ng isang nanay. Bunga nung sinasabi nitong postpartum depression. Kaya magandang makita po natin ito mga kapatid. Alright? So, Totoo po yan, napakaraming mga kwento, lalo po sa amin kasi marami pong mga kaso na po kaming nakita. Kaya kung meron man kayo nito, sabi ko nga po, beware. yeah. Dapat maraman niyo po kung ano po ang gagawin niyo po. Ayan. Doc Eugene, ano naman yung tinatawag na yung may bipolar? Kasi doon ko din na yun Pagka bipolar kasi, even before pregnancy, meron na po silang problema. Pag sinabi nating bipolar, kasi may remissions po yan. May time na normal siya, na may time na hindi niya kailangan uminom ng maintenance medication. Yung bipolar naman, she is aware na meron po siyang problema. So, I have some friends, doktor nga po sila eh. Alam nila na pag nangyari na yon, they have to consult their psychiatrist. Kagaya ng sobrang pagod, sobrang stress is number one, yung pagod, gutom, puyat, sa mga doktor kasi na yung talagang always on the go, na nararamdaman niya na yung hindi na siya nakakapagkatulog, hindi na nakakakain, alam niya na sinusumpong na siya. So, kung may bipolar patient, sabi ko nga po, kailangan sabihin doon sa nag-a-attend sa kanya para aware po yung OBGYN na nag-aalaga sa kanya na meron po siyang sakit na bipolar para anytime, kahit na during pregnancy, may remission po yan, pwedeng mag-manifest during labor, yung nagwawala siya. So, kailangan pa rin yung referral po sa kanyang psychiatrist even during pregnancy. Kasi pagka nag-labor na siya, lumalaki yung kanyang tiyan, kung merong nararamdaman na hirap, pwedeng mag-trigger yung kanyang sakit. So, yung bipolar, meron pong remissions po yan kasi talagang for a while, parang wala siya. Alam lalo kung yung mga doktor na nakaranas po nito, alam nila na I'm good. Pero this time, I'm not good. So, yung iba talagang kailangan silang magpa-hospital. I know a friend of mine na I didn't know na ganyan siya, pero sabi niya ganun, I have to go, I'm not normal. Bigla na lang siyang umiyak. Kaya ko siya nakilala na, Eugene, I'm bipolar. Sabi niya ganun. So don't talk to me, get away from me. I have to go. Where are you going? So, yun, sinabi niya yung ospital na magpapakulong siya. Up to how many months? Maybe 3 months, ganun. Hanggang sa makarecover siya ulit. Lalo na yung may mga anak
May Oo. baby. Ay, may Mm. nakaanak siya ng 5. Kung 5 yung hindi mga anak niya. mababantayan, Minsan yung bipolar ay inherited. So, binabantayan niya rin yung mga anak niya. So far, okay naman. Kasi yan mismo yung kaibigan ko, bipolar silang mag-ina. So, pagka may problema yung nanay niya, nako, yung ng mama ko ay sinusumpong, huwag naman akong sumabay. Ganon siya. Magbiro, huwag naman akong sumabay. Ganon. Nawawala ang mama ko, teka muna, uwi muna ako, baka ako mawala, sabi niya. So, aware sila. Mas maganda yung ganon na alam nila yung nangyayari. Kasi minsan nasa hormones nila, they cannot control. So, di natin pwedeng sisihin. Madaling magsabi, huwag ka magpa-stress. Yung mga ganon. Mahirap din kung yung hormones mo mismo ang tumataas. Yun. Okay? Alright, so kasi iba rin yun, ma'am eh. Iba yung meron ka ng ganong klaseng sakit Kaysa bago ka, bago ka, itong pinag-uusapan natin ay normal yung isang nanay. oo. After that, nagkaroon siya ng Kasi nagkaroon nga siya po, ng, yung sa abrupt withdrawal of hormones Yun. right after delivery. Mhm. Okay po? Alright, sige, dito na tayo. Coping with body changes. Naku, tindi na ito, no? Yun. Along with emotional changes, you will experience body changes after giving birth, such as weight gain. Weight loss doesn't happen overnight, so be patient. Once your doctor says it's okay to exercise, begin with moderate activity, a few minutes a day, and gradually increase the length and intensity for your workouts. Go for a walk, swim, or join an aerobic class. Ito ang ine-emphasize po natin to. Magkakaiba pa rin po. Individualism. Magkakaiba. Yung isang nanay na nagbuntis, merong mga nanay niyan na nag-gain lang ng 5 kilo. Meron ding nanay na nag-gain ng 25 kilos. Matindi. So magkaiba po yon. Even weight loss, sabi niya, doesn't happen overnight. How can you lose a 25 kilos gain or even 35 kilos during pregnancy compared to only 10 kilos? So, huwag kang magmadali. Yung discipline and determination ang kailangan dito. Siyempre, magkaiba yung normal delivery at saka yung na-cesarean ka. Di ba binigyan tayo ng maternity leave? Maraming research na ginawa. Initially, dati ay 60 days. So, after 60 days, wala nang rason bakit hindi ka pwedeng mag-exercise. Whether NSD or normal spontaneous delivery or abdominal or cesarean section. Yung 60 days is yung 60 days duration is enough na nakabalik na po lahat ng physiology ng ating katawan. Pati yung ating matres ay bumalik na sa dati niyang laki. So, dapat in 60 days ay wala po kayong rason para hindi kayo makapag-exercise. But of course, in 60 days, you should have lost weight already. Kasi kung iba, kung normal delivery, 1 month, pwede na kayong maglakad-lakad. Pero, pag sinabi natin kasing exercise is systematic dapat. Sasabihin mo, naglalaba ako maghapon, naglilinis ako. Ang paglalabay, lagay mo lang naman sa washing machine. O naglilinis ako ng bahay, at your own pace. Yung walis mo, 1 minuto, isang swipe. O di kaya, nagluluto ako, anong niluto mo lang, nagprito ka lang ng itlog. Hindi po exercise yon. Pag sinabi nating exercise, ay tuloy-tuloy in 30 minutes. Kagaya yon, go for a walk. Yung lakad mo ay lakad mayaman, hindi rin. In 30 minutes, dire-diretso po yan. So, para mag-lose ka ng calories. Kasi, siyempre, nag-gain ka ng calories during pregnancy. Hindi malulose yung weight mo at your own pace, hindi rin tinatawag na
exercise yun. Hindi ka rin maglulus ng weight dahil sa kababantay ng iyong anak. Sigurado yan, habang nagbabantay ka, kumakain ka. O, di ba? O, ang isang nagpapapayat ay siguro dadaanan natin dito, yung breastfeeding. Talking from experience, lalo na kung malakas ang baby niyong sumubsop, sigurado yan, after ng breastfeeding, para kang nanginginig, naubos yung calories na kinain mo kaninang umaga kung malakas dumede yung baby mo. So, isang paraan na bababa yung timbang nyo. Ang palagi naming sinasabi, if you are breastfeeding at nanghina ka dahil nagpasuso ka, hindi rin yon dahilan para lumamon ka. O, di ba? Kasi kung nagpasuso ka nga, nakaranas ka ng panghihina, nag-overeat ka naman, baliwala yung nawala mong calories. Di ba? So, kung ano yung pagkain mo, everything in moderation para mag-lose ka ng weight. Para bang mas marami yung pinapakawalan mong calories kaysa yung kinakain mo. O, di ba? Tama yun. Kung kaya nyong swim, mas mabilis po yan magpapayat. Yung swimming. Kaya yung iba, ma'am, sinasabi, bakit? Nagpa-dede naman ako Hindi ako pumayat. Lumamon. Di ba? Yun nga, kasi nga, yung sasabi ni Doc Eugene, yun nga, lumamon ng lumamon. Lumamon ng lumamon. Ma'am, may tanong po dito. Sagutin po natin to. Galing po kay Ma'am Jacqueline Pedrosa. Good morning po. Tanong ko lang po kung anong magandang remedyo para dyan. Kasi po yung pamangkin ko, after niyang manganak, parang nawawala na naman. Ibig sabihin, nangyari na po before, na naman sa sarili, na parang gusto niyang saktan yung anak niya. Yun. Ang tanong ko po doon, di ba sinabi ko po sa inyo na if it persists beyond 2 weeks, depression na po yon. Hindi niya postpartum blues. Kasi pag within 2 weeks, madali lang po mawala. Pagka beyond 2 weeks, kasi yung hormones natin, yung abrupt drop ng hormones natin, ay dapat nakapag-adjust na yung ating katawan in 2 weeks. Kaya importante yung sinasabi namin na 2 weeks. Pero kung beyond 2 weeks nagpe-persist po yan, kailangan na po ng medical attention. Lalo na kung sinasaktan niya na po yung kanyang baby. Kasi kung maka-recover na siya, ma-realize niya yung nangyari, magsisisi siya magsusorry siya sa inyo. So, ibig sabihin, hindi niya rin talaga alam or hindi niya sinasadya. Or else, kung gusto niyang gumanti sa kanyang asawa, there are times na nagsiselos kasi sila Yung attention na binibigay ng husband na bawasan, napunta dun sa baby niya, nagsiselos siya. So, pwede niyang saktan yung baby niya. O, ganon. O, hindi niya masaktan yung sarili niya, hindi niya masaktan yung asawa niya. O, kung nagagalit yung asawa niya, she cannot express herself. Pwede niyang ibaling dun sa kanyang anak. So, dapat, pagka ganon, bantayan niyo po yun. Alamin niyo rin po yung dahilan. Kasi hindi ho pare-pareho ang dahilan. Correct. Ano kaya ang dahilan? Bakit nagkaganyan dito siya? Sa nagtanong po, kung paulit-ulit, pag nabuntis siya ulit at manganak, bantayan niyo na po. Yun. And you can explain to her habang yung pag nagbuntis po siya ulit na pwedeng hindi na ito mangyari sa susunod na panganganak po niya. Yeah, totoo po yun. Kaya nga yun po yung sinasabi po namin kanina, mahalaga po na kausapin, i-orient, i-counsel yung mga ganyang klaseng mga tao. No, lalong-lalo na ngayon, kung ganun po ang kanyang karamdaman, maganda ma-monitor, lagi nyo pong kausapin, explain po sa kanila yung mga pangyayari. No? Tapos maganda siguro, ma'am, kung ma-sharean nyo, baka ano pa Tama. Oo, sharean nyo rin po muna, ma'am. Tiyakin nyo po muna, review nyo po yung yung kaligtasan. Kaligtasan niya. Kasi maganda po yun. Ma-explain nyo po ng maigi po sa kanila yon ng maigi. Alright? So I hope, Ma'am Jacqueline,
ano po, nakatulong po kami para po sa inyo. Alright? Pwede po kayong magtanong kung merong pangkarugtong yung tanong nyo, mas maganda po. Para alam po namin kung ano yung gusto nyo malaman. Yes. Okay. Alright? So, thank you, Ma'am Jacqueline Pedrosa. And sana ay gumaling na po yung inyo pong ano. Pamangkin ba to sabi niya? Kapatid. Pamangkin. Yan. Alright. So, sige po. So, dito naman sa weight changes, emotional changes, minsan kasi ma'am, ito po kasi nangyayari. Siguro nagkakaroon din ng false hope to mga to. Siguro siya sabi niya, papayat ka din, huwag kang mag-alala. Oo, siguro, no? Ganito lang po yun. Sabi ko nga po, determinasyon at saka discipline lamang po. Yun. Ibalik, kung gusto nyong ibalik yung dati nyo pong weight, pwede. Pero kung pinabayaan nyo na hindi na maibabalik, Yun pagka lang. nabuntis kayo ulit, may dagdag ulit. Kaya yung waistline nyo na 20, magiging 40 po talaga yan. Uy, naku, baka marami nang hindi lalo So, magbuntis hindi dito. namin kasalanan yun. Pero okay lang kung nag-enjoy naman kayo. Oh. Tama. Kanya-kanyang trip Hindi yan. ko ma-imagine si Sharon Bautista pag nanganak na po siya sa si Ma'am Jamaica Gubalani. Hindi ko pa ma-imagine kung ano may itsura nito mga to eh. Pero usually nga, di ba ang sabi nila, tignan mo yung biyanan mo, magiging ganyan yung asawa mo. akala Bakit yun. nalaman nila nasasabi yon? Genetics has a Correct. role. Yeah. Kaya lang, kung nakuha mo yung genes ng tatay mo, Patay. hindi nga ikaw tataba. Pero kahit na nasa iyo na yung genes, nasa iyo pa rin kung papayag ka. Yeah. Kasi Tama. pag sinabi mo huwag ka nang kumain ng matatamis, matataba, maaalat at makolesterol, yun ang hahanapin niya. Yan. So wala tayong magagawa. yeah. Disiplina, tsaka determinasyon pa rin. Kung ano po yung goal nyo right after delivery, okay lang po yun. Kung gusto nyong ibalik yung damit nyo bago kayo nagbuntis, di magandang goal po yun. Yan. Pero kung gusto nyo nang manatili doon sa maternity dress nyo, Grabe no. nasa inyo rin po yun. Parang buntis ka pa din. Parang may natira. No? Parang ganun siguro lagi tsura. No? Ang sasabihin lang niya, buntis nga po nga ulit. Totoo po, 6 weeks na po. Kaya abangan ko talaga itong mga to eh. Si Ma'am Jamaica, Ma'am Charmaine, si Ma'am Rochebet. Yan. Kasi hindi naman pwedeng tiyan lang yung magbabago, mga kapatid. Iba po yun. Pag tiyan lang ang lumaki. Ano yan eh, talagang full pack po yan. May rason yung iba. Kasi sasabihin kaya sila daw tumataba kasi lahat ng tira nung anak kinakain. Sayang naman daw. Sige na nga, tanggap ko na po yun. So, ang gagawin nyo, hintayin nyo muna yung tira ng anak nyo, huwag nyo nang dagdagan. Papayat pa rin kayo. Yon. So, wala kayong lusot. Kaya abangan po natin itong mga pa na to. Well, anyway, siguro dito muna tayo magtatapos, ma'am. Tapos na yata to. Last na to. Last na ba to? Mamaya. Kaya I do believe na ito pong tinatalakay natin patungkol po sa mga postpartum care. Bantayan nyo po ng mabuti kasi sabi nga namin kanina, kung hindi natin nababantayan yung mga yan, mayroon nagpatotoo dito si Ma'am Jacqueline Pedrosa, ganun po talaga ang mangyayari. Kaya bantayan natin na maigi, mga kapatid, at alam ko naman, itong mga tinatalakay natin, magmula po first trimester hanggang postpartum, talagang ano po natin yan, ang tawag po nito, ay naging blessing po para po sa inyo, mga kapatid. And I do believe na yan po ay sana nakapag-take note po kayo. No, nakapag-take note po kayo para again ay maging pagpapala po yan para po sa inyo. Alright, so muli ay magbibigay na lang po tayo ng next topic, mga kapatid, sa mga susunod po na talakayin po natin. Tulad nga na napangako namin na last time, yung mga, ano ba yon, yung mga sakit during rainy season. Yan. Kaya, medyo magbabakasyon yata tayo next week eh. ay, sige. Ay, oo nga pala.
Totoo po yan. Kasi Magbabakasyon yung Men tayo. for Christ, natapat. Men for Christ nga pala. Natapat po yung ating Natapat yung Men Thursday for episode. Thursday. Yan, Men for Maghapon Christ. po yan wala yung ating gwapong host. Hindi naman kami pwedeng tuloy-tuloy na kami lang ni Sister Julie. Din sa kanya yung mga operators din po natin. Kumbaga, kasama sila. nandun po. Kaya, well anyway, so next week mga kapatid, ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga programa patungkol po dyan sa ating Siguro simulan natin, ma'am, sa leptospirosis. No? Sige, kahit na paulit-ulit na natin itong dinidiscuss, sige, ulit-ulitin natin. Yan, tama. Kung gusto nyo, rundown, mabilisan lang, pwede naman po. Yun. Kasi may kopya naman tayo, di ba? Yes, meron naman po. Meron naman po tayo noon. Kaya, Pwede naman po. para mapalalahanan po natin sila mga kapatid. At kasi minsan yung mga iba dyan, hindi nila alam kung anong gagawin nila kapag nagkaroon na sila ng ganyang klaseng karamdaman. Kaya dito ay sabi nga namin, iba na ang may alam. Alright? So bago tayo magtapos, hayaan ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this day. Sige po, Doc Eugene. Sige po. Maraming salamat po sa mga nakinig. Ilang milyon po yan. Alam ko po na... Maabot tayo ng 55, ma'am. Talaga. Maabot tayo ng 55 million. Pasensya na po, wala pong pa-ice cream ngayon. Pero kung nagagalit si Ma'am Julie, pwede pa rin naman pong humabol. Yan ang sinasabi ko. Sana nga po ay matuloy. So maraming salamat po muli. Lalo na sa mga kananayan, ay sabi ko nga po, ang pagbubuntis, maraming mag-a-attest po nito. Yun po yung pinakamasarap na pakiramdam bilang isang babae. Yun. Kasi, biro mo, merong isang buhay doon sa loob na nagdidepend sa inyo for 9 to 10 months. Tayo lang ang pwede makaranas noon, wala sa mga lalaki. So, yung sinasabing essence of being a woman. Amen. Pag nabuntis ka, pinakamasarap na pakiramdam. Yun, no? Yun, di ba? So, kayo pag nabuntis, i-enjoy nyo yung pagiging buntis nyo. Huwag kayong magagalitin o mga irritable or ano pang pangit na ugali kasi ganyan din yung baby nyo. Yun. Yung temperament nyo during pregnancy, bakit? Di ba? Kung anong hormones nyo, sasabihin nyo, you stay happy. Pag happy ka, may happy hormones ka, di pupunta sa yung baby. Di ba? Yeah. Na magkarugtong yung ugat, Correct. yung inyong placenta. Kung anong meron ka, na-i-imbibe yung baby mo. Kung nakasimangot ka habang nagbubuntis ka, tapos magre-reklamo ka, yung mukha mo, parang di maipinta, kasalanan mo yon. Makakuha pa yan ng award. Si Mang. Oo nga, si Mang. Pero kung happy, maganda ang disposition nyo all throughout, ganyan din yung inyong baby. Yun. Wala na tayong magagawa sa genes. Meron tayong magagawa sa pag-uugali ng baby nyo. Pagka yung tumatakbo, dumadaloy sa inyong dugo, yun din ang dumadaloy sa dugo ng iyong baby all throughout pregnancy. Kaya kung kasungitan ang nandyan sa dugo nyo, sungit din yung baby nyo. Di ba? Alright, sige po. Maraming salamat, Doc Eugene, Ma'am Julie. Maraming salamat at natapos na rin ang ating buntis serye. Ang bira, ilang buwan din to. Nawa ay yung bata na yan ay lalaki na may takot sa Panginoon. Kalahin mo buntis serye na to. 3 months yata natin ito tinatalakay. Sige po, magkita-kita na lang po tayo bukas. Yan. Nutrition. Yes. Alright, so again, maraming salamat mga kapatid. Mamaya, rin na po yung The Baptist Lunch. More on doctrines pong ating pag-uusapan po dyan. Kaya stay tuned in at maganda po ating tatalakayin po dyan sa The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.